at kasalukuyan pong naninirahan sa Purok Masagana, Barangay Ransohan, lungsod ng Lucena. Excuse me. Nagulat na lang po ako nang bigla pong lumagabong yung pintuan ko sa harap ng bahay ko. Umimik po sila ng pulis, pulis. Dapa. Kamay sa likod. Police station. Nasaan na itong 8 ito? Nakakulong po sir ngayon. So ngayon nakakulong sila. Yes sir. Hearing resume. So the next item of our agenda is the issue of election violence in Quezon, which was authored by Congressman JJ Suarez. So we'll be proceeding to the proper discussion. So we'll be asking the author, JJ Suarez, to initiate the first line of questioning. A while ago, I received a report that there was an incident that happened on May 24, Friday. Yung ating pong witness in the last hearing, si Renalyn Rian Sales, who appeared in this Congress, in this hearing, in the last hearing, ay nagkaroon ng breaking in doon sa kanilang bahay. And maybe the good gentleman from Quezon, Deputy Speaker JJ Suarez, will explore this issue. Yeah. Go ahead. Thank you very much, Mr. Congressman. Chair. Magandang umaga ho sa ating lahat. Before I proceed, Mr. Chair, can I request that the COMSEC please call Mr. Ramon Bacala, Alben Quintino, Ms. Gina Recto, and Ms. Renalyn Rianzales to be present with us in the hearing. Who are these people? These are the witnesses coming Yes, from these are the witnesses coming from the different barangays, Mr. Chair. different barangays. Okay, we will be inviting those resource speakers to sit here. So, Mr. Chair, habang inaantay po natin yung pagdalo ng mga witness, can I be allowed to read a very short prepared statement? Okay, Congressman JJ, you are the floor. Mr. Chair, before we continue with our inquiry into the violence, harassment, intimidation, and other criminal acts committed before, during, and after the conduct of the 2023 Barangay and Sangguniang Kabataan elections, I would just like to put into record an extremely concerning, alarming, which recently transpired act that happened on record. Hindi ko na masikmura talaga, Mr. Chair, tila parang lubos ng binabastos ang ating kagalang-galang na Kongreso at ang mga miyembro ng bumubuo ng komitibang ito. Parehong mga salarin ng ating iniimbestigahan. I am furious and appalled beyond words because of this incident, Mr. Chair. As you recall, Mr. Chair, our last witness during our last hearing, May 2022, 2024, Ms. Renalyn Rianzales, buong tapang pong isiniwalat ni Ma'am Renalyn kung ano ang nangyari sa kanya nung nakaraang barangay SK elections in 2023. Naikwento niya sa atin noong October 28, 2028 habang naglalakad siya kasama ang kanyang mga kandidato sa Purok Magaling ay bigla na lang may mga dumating na mga 7 armadong kalalakihan. Pinalibutan, tinakot siya at kinasahan ng mga high-powered armalites and guns. Tila baga ang mensahe nito ay kung tumuloy kayo sa pangangampanya ay papatayin namin kayo. Ngayon, 2 araw lang pagkatapos niya tumistigo dito sa ating komitiba, dito sa mababang kapulungan, another incident
of harassment, violation, violence occurred. May 2022, she served as one of our resource persons and witness. In May 2024, at 3:15 in the morning, kasama niyang natutulog ang kanyang dalawang apo. Alas 3 ng umaga, madaling araw, bigla na lang nilooban ng mga grupong armadong kalalakihan. Gaya ng dati, na nakamaskara, gaya ng dati, may dalang high-powered Armalites, gaya ng dati, tinutukan ang ating witness. Mr. Chairman, this tramples on the very essence of our legislative process. This tramples upon the very essence of our democracy. This tramples upon the very essence of finding and ferreting out the truth. Isipin ninyo, nag-witness dito. May 2022. 2 days later, nilooban yung bahay. Anong paliwanag natin doon? Atin na pag-alaman, mga active police ng Lucena ang mga ito, Mr. Chair. It's the same pattern. This certainly cannot be a mere coincidence. Kagaya ng dati, klaro ang mensahe nito. Masasamang loob na hoodlum. Kung tumuloy kayo, Ma'am Rialyn Renzales, sa pagpapastestigo laban sa pulis, papatayin namin kayo. Mabuti na lang, Mr. Chair, na itong mga pulis na ito ay nahuli pagkatapos ng insidente base sa mga reports na natanggap ng inyong abang lingkod. Kasalukuyan pong nakakulong ang mga pulis na ito. Nandito po si Ma'am Renalyn Renzales. I think she's with us. Nandito po siya. Andiyan ba si Renalyn Rian Salas? Ma'am, gusto ko lang po iparating sa iyo na taus-puso po akong nagpapasalamat sa iyo. At buong tapang po kayong humarap muli sa komitibang ito. Kasi kung hindi nyo po ipapakita ang lakas ng loob at ang tiwala sa Kongreso, hindi po natin maiaayos ang mga problemang hinaharap ng ating bansa pagdating sa mga halalan. Mr. Chair, can you imagine what happened to her during the barangay elections? 2 days after she testified in this committee, same acts were committed against her again. Ma'am Renalyn, pwede mo ba may kwento sa amin yung malagim na pangyayari sa araw ng Biyernes, alas 3 ng umaga? Before you, bago po kayo magsimula ng inyong salaysay, upo na po kayo, nakapanumpa na po kayo noong nakaraang hearing. At nagpapasalamat po kami sa tapang na pinakikita po ninyo. No? Hindi po biro, kasi nabasa ko po yung news article eh. And all the members have the copy of this news article, and at the same time, nagulat din po kami that after our investigation, 2 days after, ay nilusob ang bahay ni Ma'am Rian Sales, Renalyn Rian Sales. Thank you so much po sa pagiging strong po ninyo. But alam po namin sa puso at isipan nyo, naroon po ang takot. Rest assured po na yung ating pong Kongreso, we will do our best to protect you and your family, and at the same time ay magkaroon po ng absolute resolution itong iniimbestigahan po namin. And the Deputy Speaker, J.J. Suarez, already gotten the approval of this committee and the Speaker to protect your family.
At hindi po kami titigil hanggang hindi po natin nakikita ang katotohanan kung sino nasa likod po nito. Sige, makakaano na po kayo, makakapag-proceed na po kayo. Ako po si Renelyn Torres Riansales. Nasa 8 taong gulang. At kasalukuyan pong naninirahan sa Purok Masagana, Barangay Ransohan. Lungsod ng Lucena. Excuse me. Noong May 22 po, 2024, humigit kumulang po ng alas 3:15 ng madaling araw. Natutulog po kami nung 2 kong apo sa aming bahay. Nagulat na lang po ako nang bigla pong lumagabong yung pintuan ko sa harap ng bahay ko. Na sa gabi po, yung ilaw ko po sa labas ng aking bahay, yung po ay magdamag na buhay. Pero nung narinig ko po na 4 hanggang 5 tadyak sa pinto ng bahay ko, nang nagmulat po yung mata ko, patay po yung ilaw. Tapos may nagpa-flashlight po dun sa labas ng aming bahay. Nang mabuksan po nila yung pintuan ko, sila po ay pumasok dun sa bahay ko at noon po ay bukas yung pinto ng kwarto ko. Umimik po sila ng pulis, pulis. Dapa. Kamay sa likod. Sabay tanong po ng habang nakatutok yung baril sa akin. Tinatanong po nila si Jonathan kung nasaan. Sabi ko po ay nasa trabaho. Nung lumabas po sila dun sa pinto ng aking kwarto, ako po ay palihim na tumingin sa kanilang katawan. Nung bumalik po sila dun sa kwarto ko, ako po ay nakaupo na. Pinaslight po nila yung aking mukha. Tinanong po uli nila ako kung nasaan si Jonathan. Sabi ko po ay nasa trabaho. Saan daw po nagtatrabaho? Sabi ko po sa Laguna. Ang pinagtataka ko po, bakit po sila pumasok ng bahay ko nang wala pong warrant o wala pong abiso sa akin? Ang sumilid lang po sa isip ko, nagsalaysay po ako dito sa Kongreso noong May 22. Nangyari po ay May 24. Yun po ang nalalaman ko lamang na dahilan kaya po ako ay pinasok ang bahay nang walang paalam sa akin. Nung naramdaman ko pong wala ng tao dun sa labas ng bahay namin, pinilit ko pong buhatin yung 2 kong apo na 1 siyam na taon at 1 8 taon. Habang nangangatal po yung katawan ko, tumakbo po ako sa bahay ng nanay ko. Kaya pag naaalala ko po yung nangyari, ako po ay takot na takot pa rin hanggang ngayon. Ako po ay nananawagan sa hepe po ng national. Sana po ay mapadali po yung pag-alam po kung bakit po pinasok yung bahay ko. Hanggang ngayon po talaga ako po ay takot na takot pa rin. Kukwento ko po sa inyo, ayaw na po akong payagan ng mga anak ko pumunta dito ngayon. Pero gusto ko lang po talagang magkwento sa inyo na ganun po yung nangyari sa akin. Sinabi ko na lang po sa mga anak ko na itutuloy ko at ang sasabihin ko lang naman po ay yung katotohanan.
Yun lang po at salamat. Congressman, I think Congressman JJ, this is not only a direct attack on them but a direct attack to us. Dahil po they wanted to obstruct yung ating pong ginagawang investigasyon, and by doing that ay yung fear factor that they wanted to employ upon you for you not to attend on this hearing. And for that, it is really an attack to this institution. And that's why Congressman JJ Suarez, Yes. you want to proceed? Mr. Chair, you know, I've been a congressman for 4 years, 5 years now. And previous to my position, you know, my parents also became representatives of the district that they used to represent. And I think this is the first time lang that I can recall na may ganitong pangyayari. Na merong tumestigo sa mababang kapulungan at ikunento yung karanasan niya kung saan tinakot, pinalibutan, tinutukan. At pagkatapos nun, ng kanyang pagsisiwalat ng katotohanan, 2 days after the fact, it happens again. And this is not anymore during, before, or after a barangay election. This is an ordinary times, Mr. Chair. Sa sobrang takot po ng witness natin, siya na po ang nagsabi, sarili niya na pong anak ang nagsasabi na huwag na kayo pumunta dyan. Mr. Chair, paano po natin mabibigyan ng kapayapaan ang mga kababayan natin kung sa mga ganitong bagay, yung mismo mga inaasahan natin na poprotekta, magtitiyak ng ating kaayusan at katahimikan, eh sila pa mismo ang nasa likuran. So, it's disturbing to me because it violates the very essence of why we are all here. It breaks the very fabric of society. And Mr. Chair, I think as duly elected officials, members of this committee, we need to make sure that, number one, kung sino man ang nasa likuran nito at kung sino ang nasa likuran ng mga taong nasa likuran noon, ay mabigyan po talaga ng tamang hustisya. Pangalawa, yung mga magwi-witness dito sa atin, whatever committee, may this serve as a lesson to us all that they need to be protected, that they need to be given ample support. Dahil napakahirap po ng ginagawa nila, nahaharap sila dito sa ating committee in front of the millions of Filipinos who are viewing us either through TV or Facebook. Malalaman kung sino sila, malalaman kung ano nangyari sa kanila. Dapat siguro, masiguro din natin na nabibigyan natin sila ng tamang seguridad. Ang nakakalungkot po ay yung inaasahan po nating dapat magbigay sa kanila ng tamang seguridad ay sila pa po yung gumawa nun sa kanila. Deputy Speaker, kasi dun sa report no na that was submitted to this committee, identified yung 8 policemen. They were identified, no. Na-identify po to, no. Siguro tanungin natin ang Quezon, ano, yung COP or yung chief of police ng you are the acting chief no ngayon, no. Ikaw yung hepe ngayon ng Quezon. Yes, sir. Pero na-relieve din po ako, sir, noong May 24 dahil po sa insidente na yan, sir. Dahil sa incident ito na relieve ka. Yes, sir.
at itong 8 ito na-identify na sila talaga ang pumasok doon sa bahay ni Mrs. Rian Sales. Yes, sir. Kami na rin po ng aking investigador, sir, ang personal na nagtulong na pag-iimbestiga kasi, sir. How are these people been identified? Through sa CCTV, sir. So nakita talaga sa CCTV na pumasok sila sa bahay? No, sir. Doon po, sir, nung pagpunta nila sa Barangay Bara at based po sa statement ni Ma'am Renelyn, tsaka po, sir, doon sa pagbalik nila sa police station. Nasaan na itong 8 ito? Nakakulong po, sir, ngayon. So ngayon nakakulong sila. Yes, sir. And I think it is important on this hearing that I think we need to have a motion to invite these 8 that perpetrated that incident, that crime against Mrs. Rian Sales. Hindi natin to palalagpasin dahil sa ginawang ito, and we will be calling also the attention of our Chief PNP, si Chief PNP Marbil, no? Just come to think of it. May 22, nag-conduct tayo ng hearing with this witness, and then after 2 days, pinasok ang kanyang bahay. Di ba? Clearly, ito'y pananakot sa ating mga witnesses para wag mag-appear dito sa kongresong ito. And we will be inviting, because this concern our national leadership, our national organization. Dahil may mga ganitong klaseng pulis, oh. Again, sasabihin po namin sa inyo, we have talked to the speaker and to the Chief PNP asking us, di ba, na tignan yung mga organisasyon na minsan ay napapahiya yung ating mga kapulisan. Pero kung merong ganitong klase ng mga pulis, di ba, na inaabuso ang kanilang kapangyarihan, I think, Mr. Chairman, members of this committee, mahirap masundan yung ating usapan ngayon. We have to cleanse our organization. Okay? So, Chairman. Congressman Paduano, you are recognized. Before you proceed, Congressman Paduano, the chair would like to acknowledge the presence of Congressman Bosita. Go ahead. Thank you, Mr. Chair. Just a quick manifestation, Mr. Chairman. This is what happened with the witness. It's not only an attack to this committee. This is an attack to the institution. Yes. Well, in fact, Mr. Chairman, though they are now detained in Quezon, but with regards to this committee in the House, Mr. Chairman, they have violated our internal rules. Our rules in contempt, letter F or paragraph F, undue interference during committee hearings and inquiry in aid of legislation. Kaya kahit, Mr. Chairman, kahit makalabas sila makapag-bail, I will not hesitate to move, Mr. Chairman, to cite it in contempt. That is undue interference. Hindi lang simpleng tinakot nila yung witness. That's an insult to this institution. Wala silang pakundangan. Kaya, Mr. Chairman, of course, we have to invite them, but sabi ko na nga, malamang baka makapag-bail. Pag makapag-bail, Mr. Chairman, dapat pumunta sila dito, and I will personally move to cite in contempt for undue interference at the very least, Mr. Chairman, because letter F is just 10 days of detention, maximum 10 days. Thank you, Mr. Chairman. What is the case filed against them? Ang, Unjust vexation, threat, intimidation, what? ang ipinail po namin kaso, sir, ay una po ay violation of domicile, grave threat po, sir, and unjust vexation. Di lahat yan, available. Yes, sir. Ano status nila ngayon? Are they going to file for Nung umalis po, sir, kami ay nakakulong pa rin po, sir. Hindi ko lang po alam, sir, kung sila ay nag-aayos na, sir, ng bail. with this action that was taken by these 8 PNP officers, RD, what action will be taken in order to prevent for this man to magpapile ba kayo ng administrative case against these people? The ongoing na po yung proceedings ng administrative cases nila. It was taken over by the Regional Internal Affairs Service, Your Honor. So we'll be asking the prosecutor's office of Quezon, no? Siguro the COMSEC will write a letter para at least maimbitahan po natin agad sila right away in the next hearing with the permission of the body.
Okay lang po ba? Okay. So there's a motion by Congressman Acop that we invite and write a letter to the prosecutor's office, the BJMP and the PNP. I believe nasa BJMP pa sila, no? Nasaan na sila? Nasa custodial facility po, sir, ng Oo, Lucena nasa City ano pa lang Police pala, Station, sa sir. station pa lang pala. Okay. So there's a motion, duly seconded, an objection, hearing none, the said motion is now approved. Okay. So, Yes. Congressman, ano? Chairman, follow up ko lang, Chairman, kasi RD, anong case na final? And who filed that case? Administrative po, sir. Or criminal po, sir, yung tinatanong. And then sa criminal muna. Sa criminal po, violation of domicile, unjust vexation, and grave threat, Your Honor. So yun yung recommendation nyo. Filed na po, Your Honor. Kaya nga, Yes, Your Honor. ngayon sa administrative, Yung administrative po is ongoing pa po yung investigation na kinakandak po, sir, ng IAS, Your Honor. But I'm sure it will fall sa grave misconduct, Your Honor. now, RD, yung process ng investigation nyo, gaano katagal? Pwede ba to sa hearing? Your Honor, 103 days po ang process ng IAS, Your Honor. At the maximum, max yan. Yes, Your Honor. Oh, can you do it? Little bit shorter? Baka pwede sa hearing nyo to. We'll be conducting case conference every now and then, Your Honor, para matapos kagad itong case na ito, Your Honor. Napolcom. Ano pong posisyon ng Napolcom dito? Your Honor, we have just received all the necessary document to proceed with the investigation, Your Honor. Once we get to conduct the initial survey, we will give you an update. Pakitutok na lang po, Napolcom. No? RD, that's 103 days. Tama? As mentioned, 103 days. Yes, Your Honor. That's the maximum, di ba? So, kaya nyo bang peksiin, pabilisin to? Yes, Your Honor. We will do that, Your Honor. Thank you. Ano ba yung pinaka-highest na posisyon? Kapitan po, Your Honor. Kapitan. Police So- Captain. So, kapitan sa level na lang ng RD, di ba? Yes, Your Honor. Ayop, RD, gawa natin to na mabilis. No? We'll But do of that, course, Your Honor. due process will be accorded to them. Pero ang sinasabi ko lang, justice delayed, justice denied. Yes, Your Honor. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chair. Mr. Chair. Yes, Congressman Busita, you are recognized. Mr. Chair, ito po kasing cases nila available lahat. Pwede po bang malaman, Mr. Chair, sa RD, General Locas, ito po bang mga ito ay after na mag-file sila ng bail, balak po ba ninyong i-assign ang mga ito sa Admin Holding Center? An order has been issued last Friday assigning them to holding center sa province, Your Honor. And ngayong araw po na ito ginagawa na rin po yung order reassigning this personnel to the regional holding center, Your Honor. Unit, Your Honor. Okay, thank you, Mr. Chair. Napolcom, of course, for investigation pa ito. Pero kung titingnan po natin, grave misconduct ito. Yung po bang grave misconduct na ito, dismissible offense? Am I right, Napolcom? Correct po, Your Honor. Okay. Mr. Chair, medyo shortcut natin. In case na ma-issuehan ito ng orders, dismissal from the service, dapat po, Mr. Chair, mabantayan din natin ang mga ganitong may kaso. Kasi po, sometimes there are personnel na pag na-dismiss after few months or year, mag-a-appeal, babalik sa service, ma-reassign sa ibang assignment. So parang nagiging laruan na lang po yung ating sistema. Katulad po ng nabanggit ng ibang honorable congressmen, pati yung kongreso, hinaharas na ng mga ito eh. No? Imagine, ongoing yung investigation, tapos ang lalakas ng loob nilang gawin yan. So, napakaganda, Mr. Chair, na ma-invite po sila for the next hearing
dahil hindi naman natin pinagtatanggol ang mga pulis na ito, imposible na walang nag-utos po dito, Mr. Chair. Maraming salamat po. Before I recognize Congressman Richard Gomez, may tanong lang ako kay Colonel Reyes. Colonel Reyes, kayo yung you were the COP, no? When this incident happened, correct? Yes, sir. Opo. Prior to your, you were relieved after the incident happened, correct? Yes, sir. Opo. And you apprehended these 8 personalities. Yes, sir. Yung kasama ko po. Kasi ang naging arresting officer po, sir, ay yung ating dalawang investigator, sir. So, yes, sino mga sir. investigator ang nakahuli sa kanila? Si Apolli. Yes, sir. Apolli and Police Corporal Norman Guerra po, sir. you were able to talk to these people. Along the apprehension, nakausap niyo sila. Yes, sir. Opo. Were you able to ask them why? Yes, sir. Bakit sila sumugod sa bahay na yon? Colonel Reyes, go ahead. Yes, sir. Bakit daw? So, sir, pwede ko pang basahin, sir, yung aking nasa notes, sir. Bahaba ba yan? Maiksi lang naman po, sir. Pero ito, sir, yung sir, Sige. na nung 5:03, sir, ng madaling araw, sir, ay nakatanggap po, sir, ako ng tawag mula kay PSMS Piñera na di umano nga, sir, ay pinasok po ang bahay ni Ma'am Renalyn na atin nga pong witness sa congressional hearing ng mga armadong kalalakihan. And then, nung 5:04 po, sir, ay inutusan ko po, sir, ang Tactical Operation Center natin na i-dispatch ang substation ng Salinas at SWAT na magresponde sa Barangay Ransuhan. Kasabay na rin po, sir, ako nung pag-alis ko, sir, ng police station. And then, nung 5:13, sir, ng umaga, nakatanggap, sir, ako ng tawag mula kay Captain Herrera, sir. Tinanong ko sila kung sila yung pumasok sa bahay ni Renalyn, sir. Agad naman, sir, silang tumanggi at sinabi na hindi sila pumasok. So, dumiretso kami, sir, papunta sa barangay, sa pagpunta, sir, sa Barangay Ransuhan, magkakasama kami ng SWAT, sir. At 5:20, sir, nakarating po, sir, ako doon nakarating po yung personnel ng substation, sir, ng Salinas sa pangunguna ni PEMS Ayan Balestero, sir, ang commander ng Salinas, sir. And then, sir, nung 5:30, sir, tinawagan ko yung talk at binigyan ko ng instruction, sir, na magpasunod po ng investigator. So, nakarating ako, sir, sa bahay ni Ma'am Renalyn nung 5:38, sir, kasama ang SWAT. Agad ko, sir, na pinag-aralan yung situation. So, 5:59, sir, tinawagan ko po yung ating provincial director, si Police Colonel Monte, sir, na nagbigay, sir, sa akin ng instruction na protektahan si Ma'am Renalyn at mag-conduct ng in-depth investigation para matukoy yung pagkakilala ng mga armadong lalaki, sir. So, nag-desisyon din po ako, sir, na isama si Ma'am Renalyn sa police station para sa kanyang kaligtasan at makuna na rin po, sir, ng affidavit. So, nang 6:43, sir, nang makarating kami sa police station, sir, kasama si Ma'am Renalyn, sir, na sinamahan din po, sir, ni dating kagawad Armando Paderon, sir, at nagpila po siya ng incident report form, sir. Noong 8 o'clock, sir, in-interview na po, sir, siya ng ating IOC na si Police Corporal Norman Guerra, sir. At ako, sir, ay inimpormahan ni IOC, sir, na ang posibleng mga armadong kalalakihan na pumasok sa bahay ni Ma'am Renalyn, sir, ay ang ating Station Drug Enforcement Team sa pamumuno po ni Police Captain Herrera. So, at 8:10, sir, ininformahan ko yung ating PD, sir, na naging resulta ng pag-uusap namin ng IOC at nagbigay ng instruction, sir, na hulihin ang DET personnel kung makikitaan pa ng probable cause na sila nga yung pumasok sa bahay ni Ma'am Renalyn. So, nangalap, sir, kami ng ebidensya na kami ang IOC, sir, tulad ng mga CCTV footages po, sir, sa barangay, yung CCTV footages, sir, sa pagdating nila sa police station galing sa anti-illegal drugs sa Barangay Ransuhan, sir. And then, noong 8:44, sir, nagpasa kami ng short messaging system namin, sir, o ang IOC ko, sir, papunta ng Tactical Operation Center. Agad din naman, sir, ipinasa sa akin at saka sa pitok, sir, at nakitaan na ng probable cause ng armadong pumasok sa bahay ni Ma'am Renalyn, sir, ay ang SDET, sir. Sa SMS, sir, nakalagay po, sir, doon na unidentified pa, sir, yung ating mga suspect, sir, ng mga armado, sir. So, nung nakitaan na, sir, namin ng probable cause, sir, agad po namin pinaresto ko na nga po, sir, sa ating investigator, yung walang personnel, sir, at pinaturn over ko, sir, yung kanilang mga firearms sa station accountable officer, sir. Okay, so yung ganun yun, merong operation.
drug operation. Yes po, sir. And in accordance to their operation during that time, hindi kasama to. Nung base sir sa pagtatanong ko sila sir, sinasabi nila na cohort daw po sir si Jonathan. So kaya nga po sir ako No. may PIDEA coordination sir na nakalagay po sir ay si Christian Salcedo with cohort sir. So sinasabi nila sa akin sir na si Jonathan ay siya yung cohort sir. All of the sudden naman, sa middle of the investigation, after 2 days, in-identified agad si Jonathan bilang cohorts doon sa drug operation. So kaya sir, Sino nagsabi nun? si Police Captain Herrera sir. Kaya nga po sir ako ay So nilink na niya agad yung si Jonathan yes sir. para at least maging ma-justify nila yung kanilang gagawin. So Chair, if I may, Congressman. first question. So, ang sinasabi nyo, Hepe, ang basis ng operation ay by bus, correct? yes po sir, yun po yung sinabi nila sir sa akin. Ano pong address ang nakasulat doon sa by bus? Barangay Ransuhan po sir. Bahay po ba ni Renalyn ang nakasulat doon? So, sir, wala pong nakalagay na kung bahay po ni Renalyn, sir, kundi po kay Christian Salcedo, sir, and cohort, sir. Yun po ang nakalagay sa PIDEA coordination, sir. Hindi, kasi kung paano ka magko-conduct ng bypass kung walang address? Kasi kung magbabypass ka at walang address, eh di maski sinong bahay na lang pwede mong pasukan kung yun ang basihan ninyo. If I may, Congressman, interjection lang, maliit lang. Yes. Ikaw ang hepe doon during that time, di ba? Yes po, sir. Did you order the operation during that time? No, sir. Pero alam ko lang po yung... Bakit sila nag-operate without your knowledge? Hindi, sir. Ang sabi niyo po, sir, ay order eh. Hindi, I pero mean, may with my... yung operation... Wait. Di ba, bago mag-operate ang mga tao natin, meron tayong knowledge about it, correct? Yes, sir. Opo, sir. So, yung operation nila doon sa bahay ni Renalyn, hindi mo alam? Yes, sir. Kasi po, sir, ang sinabi, sir, sa akin ay sa Barangay Ransuhan, sir, and with alias Ata, sir. O, so, hindi identified yung si Jonathan doon sa bahay. Kanina sinasabi mo kasi yung Jonathan sinama nila. Yes, sir. Opo. O, but doon sa protocol na sinasabi natin, may protocol, mamaya didiscuss sa inyo ni Congressman Acop, there is a certain protocol that you have to follow. Yes, sir. Ha? Yun, sir, kasi po yung sinabi, sir, sa akin ng itong ating, sir, itong ating mga Station Drug Enforcement Team, sir. Kasi lumalabas kung hindi kasama yung area yun na para sa drug operation, bakit isinama nila? Yes po, sir. Diba? And you should be responsible for this, Sepe, ha? And that's the reason why you were relieved. Dahil lahat ng operation dapat alam mo. Yes, sir. Command responsibility yan. Yes, sir. At hindi ka makakaiwas sa administrative case that will be filed against you by NAPOLCOM and by IAS. If ever that magsimula na yung kaso na yan. Sige, Congressman Congressman Richard Gomez, you are now recognized. Thank you, Mr. Chair. Tatanong ko lang kay Hepe, no? Anong pangalan niya, Mr. Chair? Colonel Reyes. Yes, sir. Di ba kayong lahat ng mga polis, pag meron kayong ginagawang operation, meron kayong co-plan? Sir, sa drug operation po, sir, Oh. wala po, sir. Meron din. Case operation plan. Humingi nga kayo ng budget sa mayor, eh. Meron, di ba? Hindi kayo humingi hindi ka nagsasabit ng co-plan sa mayor? No, sir. Oh, kaya pala ganyan ang operations ninyo. Huwag mo sabihin hindi. Sir, ang subject po kasi namin, sir, ay by bus operation, sir. Oh, kaya nga. Kahit ano operation yan. Mas kailangan nyo nga ng pera kasi nga may mga case build up pa kayo, eh. Di ba? Sa kayo kukuha ng pera para pang case build up. Ano ba yung case build up? Bibili kayo, test buying kayo. Kaya na siguro ng munisipyo ninyo? Munisipyo ba yung hawak ninyo o city? City po, sir. O city. O lalo na, hindi kayo humihingi ng hindi kayo nagsasabit ng co-plan? No, sir. Kaya pala ganun ang operations ninyo, eh. Kami, mga mayor kami. Bago kami nag-congressman, eh. Lahat ng ginagawa ng pulis, alam namin. Dapat alam namin. Ito, matanong ko lang po si
si Mrs. Rianzales. Ito bang ginawa ng pulis sa inyo? Kayo ho ba ay nag-file ng complaint sa PLEB? People's Law Enforcement Board. Kasi ho yung PLEB na yan, alam nyo, ang hearing yan, summary ka agad yan eh. At saka to, pwede ka agad mag-decide ang PLEB within 60 days. Saan nyo ho ba final ang kaso? Sa Napolcom? Saan ho nag-file ng case ang ano? Bakit naka-detain yung police? Saan naka-file ng case? Criminal case po, sir, sa Office of the sa City korte. Prosecutor. Yes, sir. Puputi na lang ang book nila. Andun pa yun, di ba matapos? So, importante na ang private citizen, pwede sila mag-file ng case sa LGU, sa PLEB. Within 60 days, may summary findings na yan. Pwede na i-dismiss yung mga scrupulous ng mga police. Within 60 days. So, ito yung karapatan ninyo. Pwede kayo mag-file sa People's Law Enforcement Board. May member ho yan. I-hearing ho yung case ninyo. And mukhang may kalokohan ano nangyari. And 60 days so, madidismiss ho yung mga maloko na pulis na yan. Ang pinoprotektahan namin kayo. Pinoprotektahan namin institution. Yung pulis dapat malinis yan. So yung mga madumi sa pulis, yun ang dapat tinatanggal. Kayo ho ang makakatulong dyan. Mr. Chair, I think we should help this private citizen na ganun ang gawin nila. We should help and assist them. Ang PLEB pinakamabilisan. When I was mayor, meron kaming PLEB ng mga pulis. Tanggal kagad, 60 days. Summary dismissal. Yan ang pambawi, yan ang panlaban niya. Napakalakas ho niyan. Mas mabilis ho ang procedures niyan kaysa sa korte. Salamat po, Thank you, Your Mr. Honor. Chair. Actually, yun talaga yung concern ko, Mr. Okay. Chair. Kasi pag sa kulungan, matagtatagal Yeah, pa yan, no? Colonel Reyes,